Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang Korean drama movie na The Way Home na ipinalabas noong 2002. Ang bida nating si Sang-woo at nanay nito ay nasa bus para umuwi ng probinsya. Pansamantala munang iiwan ng ina ang anak sa Lola Kim habang wala pang nakitang bagong trabaho ang nanay nito. Malayo ang probinsya ng lola ng bata kaya nakatatlong sakay pa sila ng bus. Maliit pa lang si Sang-woo nang magkahiwalay ang kanyang magulang. Laki sa syudad ang bata kaya nang dumating na sila sa tahimik na lugar, ayaw na sana niyang sumama sa nanay maglakad papunta sa bahay ng lola niya. Pero binatukan at hinila siya ng kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa lugar ng lola niya. Pagdating nila sa bahay ng lola, nagpakita na pagkadisgusto ang bata sa paligid. Luma ang kagamitan, may mga gagamba pa sa bintana at may insektong gumagapang sa sahig. At nang makita ng bata ang lumang sapatos ng lola nito, inihiyan ito ni Sang-woo. Mag-isa lang ang matandang babae na nirahan sa bahay. May kapansanan pa ito, hindi nakakapagsalita at hindi na ito nakakatayo ng diretsyo. Kahit ganito ang sitwasyon ng Lola Kim ni Sang-woo, patuloy lang itong namumuhay. At minsan lang din bumibisita ang nanay niya dito. Nang sabihan ng nanay ang bata na batiin nito ang lola, pabalang itong sumagot na wala umano itong pakialam. At nang subukan ng matanda na hawakan ng apo sa ulo, umiwas ito at nandidiri sa lola. Marumi umano ang matanda, maya-maya ay binigay ng ina ni Sang-woo ang pasulubong sa ina, mga vitamins. Kasunod nito ay inilabas din ng bata ang mga baong pagkain at niyakap na ibig nitong ipahiwatig na hindi ito mamimigay. Bago umalis ang nanay ni Sang-woo, nagsabi ito sa ina na sanay na mag-isa ang bata kaya hindi umano ito mangungulit. Sinubukang pigilan ng matanda ang anak na magpalipas na muna ng gabi at bukas na umuwi pero nagmamadali ito na kailangan umanong makahabol sa bus. Pagkahatid sa babae, sinubukan ni Lola Kim na hawakan si Sang-woo pero winaksi ng bata ang kamay niya. At gusto pa siyang paluin ng apo kaya hinimas niya ang kanyang kamay pabilog sa dibdib na ibig sabihin ay nanghihingi siya ng sorry dito. Kaya tumalikod na lang si Lola Kim. Habang dahan-dahan itong naglakad pabalik, pinagtawanan ito ng apo at kahit ano-anong masasakit na salita ang binitiwan nito. Pero hindi na lang ito pinansin ng matanda at nagkunwari na lang itong hindi naririnig ang bata. Habang kumakain ang dalawa, yung dalang pagkain lang ang kinain ng bata. At nang bigyan ni Lola Kim ng kimchi ang apo, ibinalik ito ni Sang-woo. Maya-maya ay kinuha ni Lola Kim ang kanyang itinagong candy at ibinigay ito sa apo, pero inisnab lang ito ng bata at yung chocolate lang nito ang gustong kainin. Simula noon, hindi talaga kinakausap ni Sang-woo ang kanyang lola. Palagi lang itong nakaharap sa kanyang break game at kung hindi naman break game, mag-isa lang itong naglalaro. Hanggang sa makatulog. Kaya nililigpit ni Lola Kim ang mga kalat ng apo. Alam ni Lola Kim na ayaw sa kanya ng bata kaya hindi na lang din niya ito pinapansin. Pero sa loob-loob ng matanda, gusto din niyang pansinin ng apo. Kaya tinitingnan na lang niya ito ano ang ginagawa. Isang gabi habang naglalaro ng break game ang bata, inilagay ni Lola Kim sa gilid nito ang karayom at sinulid. Ayaw sanang paistorbo nito sa paglalaro pero ginawa din ng bata. At hinabaan ni Sang-woo ang sinulid para matagal siyang abalahin ng lola niya. Paglipas ng ilang oras, ayaw nang gumana ng laruan ni Sang-woo. Nalobat na pala ito kaya nanghihingi siya ng pera sa Lola Kim niya para ipambili ng battery ngunit wala din umano itong pera. Pero ayaw maniwala ng bata kaya hinalughog nito ang gamit ng lola niya. At wala nga siyang makita kahit barya man lang. Sa sobrang galit ni Sang-woo, sinipa nito ang babasaging bowl ng lola niya at basag nga ito nang tumama sa bato. At di pa nakontento ang bata, itinago pa nito ang nag-iisang sapatos ng Lola Kim niya. Kaya tuloy nakapa ang naghakot ng tubig ang lola niya sa bundok. Nang sumunod na araw, galit siya sa lola niya dahil sa battery. Hindi niya ito tinulungan sa sinulid. Pero nang mapansin ang silver pin ng Lola Kim niya, ninakaw niya ito at pumunta agad sa isang hardware sa palengke. Pero ibang klase ang battery ng break game niya kaya umuwi na lang ito. Pero dahil hindi kabisado ni Sang-woo ang lugar, nawala siya. Habang umiiyak siya sa daan, may matandang lalaking nakabisikleta ang tumulong sa kanya at hinatid siya nito. Nag-alala na pala sa kanya ang lola niya at inantay siya nito sa may kalsada.
Hinandaan siya ng pagkain ng matanda pero hindi siya kumain dahil wala ngang battery ang laruan niya. Kaya maya-maya, tinanong siya ng lola niya kung ano ang gusto niyang kainin. Para maintindihan ng matanda ang gustong kainin ng apo, kumuha ito ng menu at pinakita dito na fried chicken ang gusto nito. Dahil dito, naghanda ng may binte si Lola Kim sa palengke. Ilang oras ang lumipas, pauwi na ang matanda at may bitbit na itong manok. Naabutan pa ito ng ulan sa daan kaya basang-basa si Lola Kim. Nakita nitong natutulog ang apo kaya kinumutan muna ito bago nagumpisang magluto. Ngunit hindi masaya si Sang-woo sa nakitang hinanda ng lola niya. Fried chicken umano ang gusto niya, hindi ang pinakulo ang manok. Umiiyak na lang ang bata dahil hindi umano naintindihan ni Lola Kim ang gusto nito. Tinapon ang kanin saka ito humiga ulit. Pinulot ng matanda ang natapong kanin. Nang lumalim na ang gabi, hindi rin nakatiis si Sang-woo sa gutom. Habang tulog na tulog ang Lola Kim niya, nilantakan din nito ang manok na niluto ng matanda. Kinabukasan, hindi nakabangon si Lola Kim dahil may sakit pala ito. Kaya naisip ng bata na alagaan ang lola niya. Kinumutan nito ang matanda at hinandaan ng pagkain. Nang makita ng bata na lumang kutsara na may kalawang ang ginamit ng lola niya sa buhok, ibinalik na rin nito ang silver pin. Nang araw ding iyon habang naglakad-lakad siya sa paligid, nakilala niya si Haeyeon at Chol-yi na mga kapitbahay nila. Medyo nagustuhan ni Sang-woo ang batang babae pero mas malapit ito kay Chol-yi. Nang sumunod na mga araw, magaling na ang lola ng bata. Nang makita nitong sira na ang sapatos ng apo, naisipan nitong bilhan ng bago ang bata. Kaya pumunta sila sa palengke para magtinda ng gulay. Ngunit biglang iniwan ni Sang-woo ang lola niya nang makita si Haeyeon. Lumapit siya dito pero hindi siya pinansing ng batang babae. Pinapanood lang ng bata ang lola na nagtitinda mag-isa. Nahihiya itong tumulong sa matanda pero naaawa din siya dito dahil hindi ito makapagsalita. Ilang saglit pa ay nakabili na sila ng bagong sapatos. At pinakain ni Lola Kim si Sang-woo habang umiinom lang ito ng tubig na pinapanood ang apo na kumakain. Nang magbayad na sila, nagigilty ang bata na naubos na ang pera ng lola niya. Nalulungkot din siyang tumingin dito. At nang mapadaan sila sa hardware shop, hindi na siya nagpabili ng battery dahil alam niyang wala na silang pera. Pagdating sa bus, nakita ni Sang-woo ang isang bata na may kinakain kaya nagsabi ito sa lola niya na gusto rin itong kumain ng choco pie. Pinulot ng matanda ang wrapper at nagpunta ito sa isang tindahan. Magkaibigan pala si Lola Kim at may-ari ng tindahan kaya binigyan siya nito ng ekstrang piraso ng choco pie. Ayaw tanggapin ng kaibigan ang bayad niya kaya gulay na lang ang ibinigay niya dito. Pagbalik ni Lola Kim sa bus, sa likod na umupo si Sang-woo dahil kasama na nito ang dalawang bata na kapitbahay nila. Ngunit wala na palang balak sumakay ng matanda sa bus kaya inabot na lang nito ang bitbit na bag sa apo. Pero kinakahiya ni Sang-woo ang lola niya kaya hindi niya ito tinanggap hanggang sa umalis na ang bus. Matagal na nag-antay ang bata sa bus stop pero nakailang bus na ang dumating, wala pa rin ang lola niya. Kaya umuwi na muna ito pero nang maghahapon na wala pa rin ang matanda, bumalik ang bata sa bus stop. May humantong bus pero hindi pa rin nakasakay ang matanda dito. Paglagpas ng bus, saka palang nakita ni Sang-woo ang Lola Kim niya. Naawa siya sa dito kaya sinalubong niya at kinuha ang bitbit nitong supot. Habang pabalik na sila sa bahay, naisip ni Sang-woo na ibigay sa lola niya ang natitira niyang choco pie. Unti-unti na ring gumagaan ang loob ng bata sa lola niya. Isang araw, nakasalubong ni Sang-woo si Haeyeon sa daan kaya inimbitahan siya ng babae na pumunta sa bahay nito kinabukasan para makipaglaro. Nang gabing iyon, halos di na makatulog ang bata dahil excited na itong pumunta sa bahay ng crush niya. Kinaumagahan, hinanda na nito ang mga laruan niya. Maya-maya ay inabot ng matanda ang break game sa apo pero hindi nito tinanggap dahil wala na umano itong battery. Pero binalot pa rin ito ni Lola Kim ng wrapper. At hindi alam ni Sang-woo na may kasama itong pera sa loob para ipambili niya ng battery. Nang paalis na ang bata, sinuot pa rin nito ang lumang sapatos kaya binigay ng lola nito ang bagong bili pero sinipa lang ito ng apo dahil napapangitan ito dito. Habang naglalakad patungo sa kapitbahay si Sang-woo, napansin niya ang wrapper na ginawa ng lola niya. Tinanggal niya ito sa supot na dala at nilagay sa bulsa. Nang pabalik na ang bata, masaya itong naglalakad bitbit ang stuffed toy na kapalit ng mga larwang binigay sa batang babae.
Napansin ni Sang-woo na palusong ang daan kaya naisipan nitong sakyan ang trolley pababa. Ngunit, nagdulot pala ito ng disgrasya sa kanya. Kaya paika-ika siyang naglakad pa uwi dahil sa mga gallows nitong natamo. At ilang saglit pa, hinabol pa ito ng baka. Dahil hindi makatakbo ng maayos, nadapa ang bata. Mabuti na lang at tinulungan ito ni Choi. Magtakip silim na pero hindi pa rin nakarating sa kanila si Sang-woo. Nang makapkap niya ang break game sa bulsa, kinuha niya at binuksan. Napaiyak ang bata nang makita ang laman nito. Nagpatuloy ito sa paglalakad pa uwi. At napaiyak ulit ito nang salubungin siya ng lola niya. Maya-maya ay inabot sa kanya ang isang sulat galing sa ina. Nakakita na umano ito ng bagong trabaho at kukunin na siya ulit. Dahil hindi marunong magsulat ang lola niya, tinuruan niya ito para umano makapagpadala ito ng sulat sa kanya. Ito lang umano ang paraan dahil hindi naman marunong gumamit ng telepono ang lola at hindi rin ito makapagsalita. Napaiyak ang bata nang sabihan niya ang lola na magpadala ng blankong sulat kung magkasakit umano ito. Darating daw agad siya dahil alam niya galing ito sa kanyang lola Kim. At umiiyak na din ang matanda. Nang gabing iyon, nilagyan ni Sang-woo ng sinulid ang lahat ng karayom ng lola niya para umano hindi ito mahirapan pag wala na siya. Kinabukasan, hinatid na ng matanda ang apo at anak nito sa bus stop. Habang maraming habili ng anak niya, hindi naman nagsasalita si Sang-woo. Tahimik lang itong nakikinig sa kanila. Nang dumating na ang bus, umakyat na ang bata na hindi kinausap ang lola Kim niya. Pero bumaba ito ulit at binigay ang picture ng paborito nitong laruan. Kinakatok ng lola niya ang bintana pero ayaw lumingon ni Sang-woo dahil nasasaktan siya na iwanan ang kanyang lola. Pero nang umalis na ang bus, tumakbo siya sa likod at nagdrawing ng bilog sa dibdib. At saka kumaway sa kanyang lola. Pero may surpresa palang iniwan si Sang-woo. Nagdrawing ito ng maraming postcard na may nakalagay ng pangalan ni Sang-woo at galing umano sa lola niya na ang nakasulat dito ay may sakit siya at namimiss umano siya nito. Ang palabas na ito ay dedicated sa lahat ng mga lola. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.